Good morning, sunshine. Bulong ng boses sa kanyang tainga. Nakahiga pa si Joseph at hindi pa halos gising pero nararamdaman niya ang malambing na haplos ng malambot na kamay sa kanyang bisig. Napangiti siya. Unang pumasok sa isip niya, malamang gutom na si Meg kaya siya ginigising nito. Pero ano kaya ang ginagawa ng bagong fiancé sa kwarto niya ngayon? Samantalang alam niyang inihatid niya ito pa uwi kagabi at natatandaan niyang paalis ito ngayon paputang Tagaytay dahil may sasamahan na isang grupo ng dignitaries mula sa France. Bigla ang pagdilat niya at mabilis na napabalikwas ng bangon palayo sa may-ari ng kamay. It never fails to amaze me how you look so much sexier kapag bagong gising ka. Mukhang prinsesang pusa si Grace sa pagkakalatag nito sa kama niya. What are you doing in my room, Grace? Umikot siya sa kabilang gilid para hatakin ito palayo. Hey! Hinablot nito ang bisig mula sa pagkakahawak niya. Masakit yun ah. Huminga siya ng malalim. I'm sorry, nabigla ako. Pinanood niya lang itong haplusin ang bahagi ng braso. Nitong nasaktan mas kalmado nang nagtanong. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Hindi ka ba masaya na nandito ako? Nakatuon sa kanya ang namumungay nitong mga mata. Dati-dati nasisiyahan ka naman kapag nagigising ka na katabi mo ako. Hindi ko na din siguro kailangang ipaalala sa iyo kung anong nagiging kasunod ng pagmulat mo ng mga mata. Grace! Isinuklay niya ang mga daliri sa buhok. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito kung bakit ka nandito atol. Wala ka na ba talagang delikadesa at kahit ikakasal ka na, pupuntahan mo ang ibang lalaki sa kwarto niya para humingi ng pabor? Ang sama mo namang mag-isip. Naghalokip-kip ito pero hindi pa rin tumitinag mula sa kinatatayuan. I'm just here to congratulate you on your engagement. Napakunot ang noo niya. Kagabi lang siya nag-propose kay Megan. Paano nakarating kagad sa iyo ang balitang yun? Nilapitan niya ito. Are you stalking us? Ngumisi ang babae. A little bird told me. Itinaas nito ang isang kamay para ipatong sa kanyang dibdib. Itinulak niya ito palayo. Grace, pwede ba? Huwag mo nang gagawin ito. Tinitigan niya ito ng may bahid ng pagkainis. Mahal ko si Megan kung ikaw kaya mong gawin ang ganito kahit may fiancé ka na o ako hindi. Tumawa lang ito ng pagkatining-tining. You're so old-fashioned, Joseph. Alam mo, medyo pinalambot niya ang boses. Baka naman you need professional help. Sabihan mo lang ako. Marami akong kakilalang psychologist. Discreet naman silang lahat. Walang ibang kailangang makalam. Hay nako, classic case ka, Peps, para kang nanay ko. Lalong lumakas ang tawa nito. I'm not sick, okay? Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang nangyayari sa'yo? Inilapit nito ang muka sa kanya and whispered sensually. You may be engaged pero alam kong alam mo na ako talaga ang gusto mo. She kissed him hotly at bago pa niya na-realize kung ano ang ginagawa nito. Tumalikod na ito at mabilis na lumabas. Disgusted, tumungo siya sa banyo para manghilamos. Naiwan sa labi niya ang lasang lipstick ng babae at kinikilabutan siya sa pakiramdam ng dila nito. God, kung pwede lang nagmumugmog ng alkohol. Lumabas siya ng bahay para siguruhin nakaalis na ito at para na rin makapagbilin sa guard. Mang Ray, lumabas na ba yung babae? Yung kaibigan po ba ni Sir Noel? Ha? Si Noel na kapatid niya? Ano ang kinalaman ni Noel kay Grace? Basta yung nakabihis ng maikling palda, mahaba ang buhok. Ay upo, kadadaan-daan lang. Sa susunod na lumapit ang babaeng yan dito, huwag niyong basa-basa papasukin. Tawagin niyo muna ako, kung wala ako dito, ipapupulis niyo. Malinaw po ba? Nagitla ang kausap niya. Mukhang gusto nitong itanong kung bakit pero dahil matalim ang mga mata niya habang naguutos, umayo na lang ito. Opo, Sir Joseph. Kunot na kunot pa rin ang noon niya pabalik ng bahay. Humingi siya ng malalim para palisin ang namumuong puot sa dibdib. Kailangan talaga ngayon
Pamasira ang araw niya kung kailan dapat sukdulan siya ng saya dahil katatanggap pa lang ng babaeng minamahal ang alok niya ng kasal. Speaking of kasal, kumusta na kaya ang araw ng kanyang bagong fiancé? Dinampot niya ang cellphone at pinindot ang numero nito. Out of coverage area ang una niyang narinig. Baka in-off nito ngayon. Alam niyang gawain iyon ng dalaga kapag busy sa ginagawa. Maya-maya na lang siguro siya tatawag ulit. Magtatrabaho muna siya, baka kasi may madili na naman ang mga papeles na inaasikaso niyang i-file sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Nag-a-apply sila ng permit para makalipad palabas ng bansa sa mga malalapit na destinations tulad ng Hong Kong at Macau. Tanghali na nang maalala niyang tawagin muli ang fiancé. Bago pa man siya makadial ng numero, naunahan siya ng pag-ring ng cellphone. Hello? Sagot niya sa tawag dahil hindi niya kilala ang number at walang siyang kahinahinala sa balitang ibibigay sa kanya ng nasa kabilang linya. Ang ganda pala dito sa Tagaytay Highlands no, Grace? Naroon si Megan ng mga oras na yon at hindi niya alam kung paano iyon nalaman ng babaeng ito. I forgot to remind you, Pips, matigas ang boses ng nasa kabilang linya. I'm a sore loser. Ayokong natatalo, ayokong naaagawan. Nananakit ako kapag inaagawan ako. Grace, what the hell are you saying? Bulyaw niya pero humahalakak lang ang babae at tinapos na ang kanilang pag-uusap. Parang biglang naubos ang dugo sa buong katawan niya. Muli niyang sinubukang i-dial ang numero ni Meg pero iisa ang naririnig niya out of coverage area. Kasabay ng pag-usal niya ng panalangin, inumpisahan niyang tawagan ang mga kaibigang abogado at ilang connection sa PNP. Gentlemen, the dining area is this way. Elvo's plate, lunch is served. Masiglang anunsyo ni Megan sa grupo ng mga Pranses. Kasalukuyan silang nasa Tagaytay Highlands at katatapos pala ang unang leg ng tour. Pagkatapos ng lunch ay mag-iikot silang muli hanggang ihatid niya ang mga ito sa San Benito Farms at doon naman nakabilate ang mga ito for the evening. Babalikan na lang niya ang mga ito kinabukasan para ihatid na sa airport. Normally, hindi niya gaanong ikinatutuwa kapag inia-assign siya para mag-alaga ng turista. Lalo na kung simula alas 7 pa lang ng umaga, dinudugo na ang ilong niya kakaintindi sa kakaibang accent ng mga kasama. But nothing could spoil her day. She was too happy. Mang Orlin, ang driver naman niya ang tinawag niya. Halika dito, samahan mo na lang ako sa mesa. Bakit di ka makiupo sa kanila, ma'am? Tanong nito bago maupo sa tabi niya. Hindi ko naman naiintindihan ang usapan nila. Hindi naman kasi ako marunong talagang mag-French. Pakit pa ng pakit yung isa. Matutuwa naman sana ako kung hindi lang engaged na ako. Engaged ka na, ma'am? Malawak ang ngiting sambit nito. Aba, bagong balita yan na. Kagabi lang po, kasalukuyang sumasandok siya ng serving ng fried tawilis. Itlog na maalat na may kamatis at garlic fried rice. Ay, congratulations, Ma'am Meg. Napakaswerte ng mapapangasawa mo sa'yo, Anito. Salamat, Mang Orlin. Pero swerte din ako sa kanya, sobrang niyang bait. Susubo na sana siya ng pagkain nang mag-ring ang kanyang cellphone. Walang nakaregister na pangalan, baka kliyente iyon o kaya ay inquiry. Hello, masayang bati niya. Kumusta naman ang woman of the hour? Boses iyon ng isang babaeng hindi niya kilala. Okay naman, nagda-lunch pa lang. Nakangiti pa rin ang boses niya dahil iniisip niya ay baka si Luan o si Mitzi iyon at ginugood time lang siya. I can see that, sabi nito. Napakunot ang noon niya habang lumilinga sa paligid. Ibig sabihin naroon ang tumatawag sa kanya. Ang swerte mo patuloy ito may bahid ng pangungutya sa tono. Joseph is really quiet a catch. Unfortunately, I wouldn't consider you lucky dahil pinagsawaan ko na siya. Nanlamig siya, tumayo siya mula sa mesa para lumayo at walang ibang makarinig ng kanyang pakipag-usap. She tried to keep her eyes alert. Grace? In fairness, magaling ka kumilala ng boses. Humahalakak ito. Nasaan ka? Nandito ka ba? Ang dami mong tanong, palatak nito. Grace, bakit mo ako tinawagan? Aba, nabalitaan ko lang ang tungkol sa engagement nyo. Natural, gusto kitang i-congratulate. Balik ng nasa kabilang linya at
sa di may paliwanag na sweetness. Bakit parang kabadong-kabado ka? Kanino mo naman nalaman ang tungkol sa engagement namin? Mga kamag-anak pa lang ni Joseph ang may alam ng plano nilang magpakasal and only because sa harap ng mga ito nagpropose ang binata. I have my sources at kaya kita tinawagan. Gusto kita makausap na, babae sa babae. Hinintay niya lang itong magsalita. Makinig lang mabuti. Isang beses ko lang itong sasabihin. Simula nito. Simple lang ang gusto ko. I'm not asking you to offer me the world pero baka nga buong mundo mo na iyong hihingiin ko. Muli itong humaalakak. Matining at parang nababaliw. Grace, please, bakit ba hindi mo pa kami pabayaan? Pinipigilan niya ang sariling maiyak. She would not succumb to threats. Hindi mo pa naiintindihan, Megan? Ginagamit ka lang niya. Alam ko naman talaga ang gusto ni Joseph. Sa katunayan, he called me last night pagkahatid niya sa'yo to ask if I could stay with him. Nagkataon lang na I wasn't really in the mood. At matanong ko din pala, sa palagay mo, saan siya nagpupunta kapag hindi kanya kasama? I have pictures kung nagdududa ka. That's not true. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi ganyan kasi ng lalaki si Joseph. Oh, but he is. Pagpipilit nito. Wait, mali yun. Sa akin lang siya ganun. And you want to know why? Umiling siya na para bang nakikita nito kung anong sinasagot niya. Nagsimula lang siyang lumuha dahil sa naghahalong galit at takot. Matagal na namin kilala ang isa't isa, kami ni Pips, and we're compatible in every way, especially in bed. Tama na Grace, she hissed. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Tila na-trigger niyon ang galit ng kausap dahil nagsimulang magsisigaw muli ito. Akin si Joseph, do you hear me? At kung alam mo kung anong mabuti para sa iyo, lalayuan mo na siya. Disappear Megan as if you never existed in his life. Ikakamata niya kung mawawala sa kanya ang nobyo, parang dam na nabuksan ang agos ng luwa sa kanyang mga pisngi. Hindi ko yun kayang gawin, masasaktan ko siya kapag lumayo ako ng walang paliwanag. Ako ang mananakit kung hindi ka aalis. Idadamay ko ang buong pamilya niya. Banta nito. Anong kinalaman ng pamilya niyo sa iyo? Megan, 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 palatak nito. Let me enlighten you on how cunning I could be. Edmond Soyjoko is my fiancé. Kilala mo yata siya bilang Noel, but I prefer to call him Mon. Sa kanya ko nalalaman lahat ng detalyeng kailangan ko tungkol sa inyong dalawa ni Peps. At dahil in love si Mon sa akin, nakakalusot ang madalas kong pagtatanong bilang curiosity. Hindi alam ni Joseph ang tungkol sa aming dalawa at kapag nalaman niya, I'm sure mag-aaway sila. If you don't go away, sasabihin ko ang sekreto namin sa fiancé mo. Or better yet, pati si Mon masasaktan ko. And you know how precious Joseph's family is to him, di ba? You wouldn't want that to happen now, would you? Oh my God, naibulalas niya. Kaya uulitin ko lang, Miss, nangangarap maging Mrs. Joseph Sijuko. Layuan mo si Pips. Kung hindi, umpisahan ko ngayong gabi pagdiskitahan ng kapatid niya. Then again, baka mas ikatuwa ko kung ikaw na lang ang sasaktan ko. Tinapos ito ang tawag, hindi siya makahinga. Matagal na nakatitig lang siya sa hawak na cellphone habang patuloy na nababasang ng luha ang muka. Nagriring pa rin sa tainga niya ang tunog ng halakak nito. Nagtatakbo siya papunta sa banyo at doon nagkulong para humahagulhol. Wala kasi siyang ibang maisip na gawin. Joseph, higbi niya as she slid down to the floor. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nasa ganong posisyon. Na-realize na lang niya na malamang ay matagal na siya roon dahil may kumakatok na sa pinto at tumatawag sa pangalan niya. Saglit lang, Mang Orlin, lalabas na po. Sigurado siyang ang matandang driver iyon. Tumayo siya para maghilamos. Nang tumungay siya sa salamin ay nagulat siya sa nakita sa likuran niya at sisigyan na sana siya kung hindi lang may magtakip sa bibig niya. Nakatayo roon si Grace, may kasamang malaking lalaki. I changed my mind, nakataas ang kilay na nagsalita ito. Nararamdaman kong hindi ka susunod sa usapan. I can't afford that. Naniniguro lang ako. Pagkatapos ay naramdaman na lang niyang may tumama sa kanyang ulo at nagdilim na ang buong paligid. Matapos kumausap ng
abogado at gumawa ng arrangement makipagkita sa pulis. Muling tinawagan ni Joseph ang numero ng katipan. Makailang ulit siyang nag-dial at iyon ay pa rin ang naririnig niya, out of coverage area. Nagpupuyos na siya sa galit and for the first time in his life, nararamdaman niyang parang gusto na niyang pumatay. One last, sabi niya sa sarili at kung hindi pa ay siya na mismo ang susugod sa Tagaytay Highlands para mag-imbestiga. Grace had totally gone too far. Hello, finally ay sumagot ito. Tumigil yata ang puso niya nang marinig ang boses ni Megan. Baho iyon, dinig na dinig niya sa tono nito na may mali sa sitwasyon. Hi Meg, kamusta ka? Kalmado lang ang boses niyang nagsalita. Where are you honey? Anong ginawa niyo ni Grace kagabi? Sumbat nito. God, please wag naman sanang napahamak ito. Meg, si Grace ba ang may kagagawa nito sa'yo? Saan ka nagpupunta kapag hindi tayo magkasama? Meg, please, hindi kita pwedeng pakasalan, Joseph. Muli itong nagsalita sa pagitan ng putol-putol ng pagigpi. Our engagement is off. Mega, nasan ka? Bago pa ito muling nakasagot, putol na ang linya. Napapikit siya, baka sakaling pagdilat niya ay masamang panaginip lang pala lahat. Mas gugustuhin pa niya sanang totoo na lang na hinahawalayan siya ng fiancé. Masusuyo niyang muli ito kahit gaano kahirap basta wag itong malagay sa pahamak. Pero paano kung matindi na nga ang pitik ni Grace at hawak nito bilang hostage si Megan? Para siyang mamamatay. Napalugmok si Meg nang isalya siya ng isa sa mga goons sa sementadong sahig. Napangiwi siya sa sakit dahil tuhod niya ang unang tumama. Isa na namang parte ng katawan niya iindahin niya ang sakit, hindi pa man siya nakaka-recover sa kumikirot na sugat sa gilid ng ulo. Parang may humuhuni rin siyang narinig sanhin ang pag-untog sa kanya sa pader na ikinawala ng kanyang malay kanina. Namamaga ang labi niyang pumutok na sampalin siya ng isa sa mga goons na nagtangkang humalik sa kanya at nilurhan niya sa mukha. Pinakamasakit sa lahat ang puso niya dahil sa ipinagawa sa kanya ng mga itong pagbibintang ng kataksilan sa katipan. Bukod pa sa ipinakita ng mga itong litrato ni na Joseph at Grace na magkasama sa kama. Nakita mo na, madali lang naman di ba? Hayaan mo. Hinaplos ng isa pa ang mukha niya na nandidiri siyang ilayo. Sasabihin ko kay Ma'am Grace na mabait ka. Baka pwede ka naming bigyan ng pagkain bukas. Wala na siyang magawa kundi umiyak muli. Ganito ba ang kapalit ng magmahal? Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!